Hey guys! Welcome back to my channel, and for today's video, I'm so excited to share with you because I got my first GCash Visa debit card. So in this video nga mga palangga, share ko sa inyo kung paano ko nga ba siya nakuha, magkano nga ba ang price nitong GCash debit card, magkano yung fee niya, and also gano'ng katagal bago ko siya na-receive, what are the benefits of having this card, and also the reason kung bakit mo nga ba siya in-avail. So, in-order ko lang itong GCash debit card mga palangga gamit ang GCash app mismo. So, sa GCash app, hanapin nyo lang yun dun. May nakalagay dun na card button. So, kapag pumunta kayo doon or pag clinic nyo siya, so makikita natin yung option doon to order a card or GCash card. So, I just follow the prompt after clicking order a card. Tapos, nag-verify lang siya ng shipping address ko. So, na-edit naman siya kung saan ko gusto siya i-deliver yung aking card. And ang nakakatuwa naman dito is sobrang smooth lang talaga nung form. Parang ganun lang, verifying lang ng details ko and also yung shipping address. Wala na mga additional documents pa na hiningi. Kaya, sobrang bilis niya lang talaga. Meron pala siyang bayad which is 250 pesos. Kasama na doon yung shipping fee. So, make sure na merong laman na 250 pesos yung ating GCash balance. Kasi yung mga G-credit, hindi siya nagana. Kailangan talaga yung GCash balance talaga yung gagamitin natin pambayad para ma-process yung ating GCash card. So, after placing my order doon, nakareceive ako ng confirmation. Sabi yung expected waiting time ba ng delivery. So, pagdating naman dito, pag NCR daw, could take around 4 to 6 business days. And then, other parts of Luzon, 6 to 8 business days. At pag sa Visayas and Mindanao naman, it will be 8 to 10 business days. So, ganun daw yung expected delivery time ng GCash card na ma-order natin. Basic experience ko, na-process ko yung order noong May 14. Tapos, naka-receive ako ng text message kay GCash noong May 20 na about may tracking number, tapos yung courier na magde-deliver ng card sa akin. And yung kanyang courier pala na gamit ngayon, hindi ko lang alam kung lahat ba, pero sa akin is si Ninja Van. And nakakatuwa kasi meron na siyang tracking number doon sa text message, nakalagay na doon na kung saan pwede kong matrack anytime doon sa courier's website. Nakuha ko na siya nung May 24. So, May 14 ako nag-order, diba? Tapos, May 24 ko na siya na-receive. So, mga 10 days ako nag-antay. Ang weird lang kasi business days, pero na-deliver sa akin is, Saturday. Saturday ba? Oo nga, Saturday 24, May 24. So, nagde-deliver din pala sila ng tuwing weekends. Anyways, finally na-receive ko naman siya. So, ayun, sa Ninja Van. Tapos, hiningan niya lang ako ng ID. Silang form na binigay sa akin. Tapos, doon ko finilapan yung ID card number ko, ganun. Tapos yung details ko. So, siguro yun na yung proof nila na na-receive ko talaga yung aking GCash card. And bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka naman, it's time na for you to support me by clicking that subscribe button. And also, kung nagustuhan nyo itong video na to or gusto nyo ng mga ganitong contents, palike na rin para naman ma-recommend ni YouTube algorithm sa iba nating mga palangga. And pagpasensyahan nyo na pala ako, medyo mabagal ako ngayon mag-vlog. Loading ako ngayon kasi, ayun nga, nagkasakit ako hanggang ngayon. Nagpa-follow up pa rin ako sa doctor ko. So, hopefully gumaling na ako as soon as possible para tuloy-tuloy na lagi ang ating contents. So, ito na nga yung package as usual ni Ninja Van. Tapos, nandito of course yung envelope ni GCash. Tapos dito yung details natin. So sa loob pa yung papel. As always naman, 'di ba? Sa loob ng envelope. Pero ayan, ito yung envelope niya, color blue. Tapos, ayun nga, sabi ko kanina, isa lang siyang papel dito. Takpan ko yung details ko Sorry. Ayan. Paano ba? Para kita yung yung GCash. Ayan. So, ayan. Dito naman yung aking billing information or yung shipping info. So, dito sa papel na ito, dito din naka-attach sa loob yung aking GCash card. And ito na nga siya. So, ayan. Dito naka-attach yung GCash card ko. Dinikit ko lang ulit.
Pero na-activate ko na siya, tanggal ko na. Para makita nyo kung saan siya nakalocate. So, tapos sa gilid niya is may nakalagay doon yung steps, kung paano i-activate at i-link yung card. Kasi kailangan siyang i-activate or else hindi yan gagana yung card nyo kung hindi niya siya i-activate. So, real-time naman yung kanyang activation. So, follow nyo lang. May instruction naman. Sobrang easy lang yung mga instruction niya dito for activation. Tapos sa ilalim, nakalagay naman yung mga benefits of having or using GCash card. So, sabi dito, one of the benefit, shop abroad with low forex and zero fees. And then, second benefit niya naman, shop online and in-store, seamless ATM withdrawals, access to exciting promos. So, ayun. Kaya all with the GCash card for all. And sa likod naman, so, nakalagay dito, may tips dito, protect your GCash card and account. So, paano ko siya i-protect? Tapos, dito din naka-indicate, if in case na-loss yung card ko o meron ako mga unauthorized transaction, ano yung mga tips na pwede kong gawin. So, may option kasi i-lock yung card or i-control yung card doon sa GCash app. Pwede ko din i-reset yung PIN doon in case na nakalimutan ko yung PIN code ko. So, may option din doon sa GCash card. Tapos, ang nakakatawa dito is, I guess, another benefits siya. Sabi, activate your card today and enjoy 30 days of free card protect insurance coverage. So, meron siyang up to 20,000 pesos reimbursement for an authorized transaction. So, if in case na magkaroon ako ng unauthorized transactions, dito sa card ko, sa GCash card ko, unauthorized purchases, ganun. O, diba? Meron silang up to 20,000 pesos reimbursement. Tapos, meron din siyang free replacement for accidental damage and card loss. So, in case na mawala yung card ko, o di kaya na-damage na siya. So, o diba, free replacement na siya. Unlike sa mga ibang mga banks, na kahit di mo naman kasalanan, pero dahil magpapareplace ka, gano'n. Yung iba kasi is may bayad talaga. So, ayun, yun lang yung nakalagay sa papel. Ayan, tsaka ito lang, tsaka yung card. That's it. That's it for today's video. Oh, hindi pa. So, pakita ko naman sa inyo yung itsura ng card. Ayan. Ito yung itsura ng card. Naka-vertical siya. O, diba? Nakakatawa. Tapos, ayan, may tap to pay logo. Tapos, powered by Visa. So, Visa yung kanyang card network. And then, yung pangalan ko. Ayan. Tapos, may letter G dito. Ayan. Nakikita nyo naman siguro. Yung logo ng GCash. Tapos yung mga card details niya, like yung card numbers, expiration date, tapos yung virtual account number, and also yung CVV is nasa likod. Naka-ano din siya, naka-vertical din. Kaya parang medyo kakaiba siya compare from the other debit cards. And ayun, hindi ko na papakita yung likod kasi bakit ba? Bakit ba? You tell me. So, ayun. Hindi ko na papakita yung likod kasi sensitive info. So, ito na yung card. Tsura ng card. Maganda siya, guys. Natutuwa ako. Ayan. Sa gilid niya, white. Ayan. And, plastic card siya. Hindi siya metal. So, same as sa mga regular cards. Or regular bank cards. Ayan. So, for this card mga palangga, wala siyang maintaining balance. So, hindi siya yung katulad na nakalink sa savings account, ganun. Nakalink siya sa balance natin kay GCash. So, di ba naman si GCash, pwede naman nating mag-zero balance tayo or hindi tayo maglagay ng pera sa GCash. So, kung ano yung laman ng GCash natin, yun lang din yung laman na pwedeng ma-access natin sa ating card for purchases and also for ATM withdrawal. So, ang reason kung bakit ako kumuha ng GCash debit card yung mga palangga kasi yung kanyang one of the benefits, shop abroad with low forex and zero fees. Yan yung benefit na hinahabol ko kay GCash card. So, ayun, since kahit hindi ko naman ginagamit kahit hindi naman ako ginagamit ko si GCash lagi, pero hindi ako nag-store ng pera, pero dahil nga dito sa benefit na to, so, magiging beneficial yung mga travel ko since palagala ako. Palagala. So, mukhang kakailangan ko si GCash card
para magamit sa ibang bansa o di kaya sa mga travels ko or future travels. Kung i-compare ko kasi siya mapalangga sa iba kong mga bank debit cards na nagamit ko din overseas, medyo may kamahalan pa, parang may mga additional fees pa sila, additional percentage na ibabawas, ganun. Kaya parang sayang din yun, 'di ba? Madadagdag din yun or pangdagdag pa yun ng ating budget, ganun. So kaya yun yung reason kung bakit ako kumuha ng GCash card. And I think one of the benefit din ng paggamit ng GCash card is since gamit na gamit ko din yung GCash at saka sa mga, since karamihan na ngayon is mga nag-accept na ng mga card payments. Pero most of the time, yung iba talaga puro GCash lang. Pero may mga iba naman na hindi sila natanggap ng GCash, pero nag-accept sila ng card payments. O, diba, magagamit ko lang yung GCash account ko in case na may pera nga ako sa GCash. Tapos, hindi sila nag-accept ng GCash, pero nag-accept sila ng card. So, accessible pa rin yung pagbayad ko kasi nga, dahil dito sa GCash card. So, I guess that's it muna for today's video. I hope nakatulong ito. Especially sa mga nagbabalak din kumuha ng GCash Visa debit card. So, thank you so much guys for watching this video. Ako muli yung palanggang si John Paul. And always remember to be kind to yourself and to others. See you guys on our next vlog. And ingat kayo palagi. Bye!